Yes po. So you have that as evidence? Wala na po ngayon. Nawala na yon. Wala. Kasi base po sa isang whistleblowers nung tinanong namin, itong huli, nung dinitain po ako, kinuwento niya sa akin na lahat po yung mga documents namin, pinag-shred na nila. Okay, wala kayong kahit isa na natago na merong fax number na mula sa Senate number? Wala po. Wala rin. So right now, ang masasabi mong pruweba o masasabi mo talagang link ay yung pagkakakilala mo sa mga chief of staff. Yes po. At may isang whistleblower, kung hindi ako nagkakamali, na nag-abot rin sa isang senador. Tama ba yon? Or hindi rin? Hindi ko po alam yun. Hindi rin. Okay. Let me ask about the family of Miss Napoles, no? Si Mr. Napoles ba? Kasi parang hindi siya napag-uusapan masyado. Kasama rin ba siya sa operations? Consultant namin siya. Pero minsan may mga letters na kino-compose kami. So minsan chine-check niya. Ganun. So alam niya? Yan ang hindi ko alam. Kasi Miss Napoles lang ang madalas kausap namin eh. Pag nag-close door meeting or nagkakaroon ng conference meeting, ay si Miss Napoles lang nandyan. Nandyan man yung asawa, minsan aalis. Ganun lang. Okay, but in general, hindi naman sa wala siyang alam sa nangyayari. Nandyan naman siya. Nasa Nandyan. paligid siya. Yes, nandyan siya. Nandyan din po yung dalawa niyang anak. Nandyan na yung dalawa niyang anak. Opo, kasi finance and yung isa lalaki, operations. Okay. Sige. I'd like to, my final question, I'd like to reiterate the question of Senator Escudero. Sa pagkakaalam mo ba, meron bang ibang, tatawagin ko kayong sindikato so parang para namang sindikato yan, di ba? May iba pa bang mga sindikato na nakikipag-areglo sa mga ahensya at sa mga congressman at senador? Sa pagkakaalam mo? Wala po akong alam, sir. Wala kang alam. Wala kang na-encounter, walang na-mention si Miss Napoles na, uy, naunahan tayo kay senador o kay congressman dito, ganyan. Wala siya na-mention, ganun. Wala naman po binabanggit si madam. Okay, so sa pagkakaalam mo. Sa pagkaalam ko kay madam, nung nag-uusap kami, wala naman siyang binanggit na. But mga pag-uusap sa inyong opisina, wala rin na-mention na ibang mga grupo gaya ninyo? May nababanggit po sila, may mga ibang foundation na nagtatransact sa ibang agency. So, kami naman po sa office, wala kaming pakialam sa kanilang transaction eh. Basta kung ano yung amin, yun lang yung amin, ang tinututukan namin. At yung mga pangalan ng agent, ng mga foundation na yon, lumabas rin ba sila sa COA report? Would you know? Nakita mo naman yung COA report, di ba? 82 yung nakapangalan na foundation doon. Yes po. Nandun rin sila? Yes po. Okay. Last question. Noong 2011-2012, sabi mo may inspections na ginawa. Ito yung first time na nagkaroon ng inspection sa inyong NGO? Kasi yung 2011, 2012, sir, nag-implement kami LGUs na eh. Okay. So, yung LGUs, meron silang sariling COA din, may auditor sila, so may yung mga may mahigpit po. So, pinapasubmit kami yung COA circular requirements. So, sinasubmit namin nun. Tapos yung delivery, magi-inspect sila. So are you saying na 2011, 2012, hindi na ghost yung gawain ninyo? Mayroon talaga kayong na-deliver? Opo, nagde-deliver talaga po kami nung 2011, 2012. Kasi LGUs po yung implementation. Hindi na po kasi kami nag-implement kasi wala na po sa menu ng DBM. Wala na po yung NLDC, ayaw na rin pagkalam ko, ayaw na rin yata tumanggap ng NLDC, hindi na rin kami, meron kami 2011, 2012 DA, meron kaming DA. Okay, so just to be clear, no, from 2002 until 2010, never kayo napuntahan ng agency, never kayo napuntahan ng COA? Yung 2004, sir, Okay. kasi wala pa naman ako masyado alam nung 2000, sige. no? Yung sa pagkakaalam mo. 2004, kasi nagde-deliver na sa mga agency. Ang transaction namin doon, 2000, mga year ganun po, DOTC, meron kaming DOTC, DA. So, ang DA po, mayroon, maayos naman din po yun so far kasi wala namang din kami audit report na lumabas at full implementation din iyon. May mga inspection team, kompleto naman yun. So meron kayong projects na full implementation? Yes po. Meron kayong projects na overpriced at meron kayong projects na ghost implementation? Ang ghost implementation lang po nangyari itong 2006, pagpasok ng TLRC, pagpasok ng NABCOR, at pagpasok ng NLDC.
Pero hindi naman sir, no, katulad ng nabanggit ko kanina, mga 10% or mga 15%, meron din naman na nag-deliver kami talaga. Okay. So in short, sa lahat ng ginawa ninyo, merong talagang nagawa ninyo, Yes po. merong overpriced lang, Yes po. pero nagawa pa rin ninyo, Yes po. merong 15% lang yung na-deliver ninyo at merong ghost. Yes, So po. halo-halo na yan through the years. Yes, po. In all of those years, pinuntahan ba kayo ng COA or ng implementing agency? Doon sa mga deficient, no? Doon sa mga meron kayong ghost delivery, meron kayong 10% lang na-deliver ninyo or overpriced kayo, napuntahan ba kayo ng agency or ng COA? Saan po doon sa site? Or Oh, doon sa site, nakipag-meeting chinek sa amin? mismo. Wala naman pong ganun nangyari. So never kayo napuntahan. Hindi At- naman. Usually po, tumatawag lang po sila sa amin, bakit yung documents nyo kulang, ganun. Tapos Oh. nung 2011, lumalabas na nga na may reports na ano tawag nito, nung 2011 na hindi daw yung beneficiaries, tapos yun daw yung beneficiaries, tapos hindi yun ang pirma, ganun po ang nangyari na. Okay. Pero mga 2006, 10, ganun. Okay. Pero So, hanggang ano lang po, yung agency, tumatawag lang sila, tinatanong lang sa amin na yung dokumento ninyo. yung dokumento. So never nila chinek, may natulungan ba talaga kayo? Yung Wala. mga times na nag-ghost project kayo, never nila chinek. Meron pong instances, sir, na kasi meron din naman po nag-deliver kami. Okay. So, Yung under delivery ninyo. Not under delivery, kaya lang ang nangyayari, parang overpricing. Overpricing. Kasi nga mataas yung cost ng package. Ang nangyayari po na nagko-courtesy naman kami sa lawmakers na may delivery ganito. So kung ano yung nagde-deliver naman po, sir. Kaya sa 100%, siguro mga 10 to 15%, yun yung ginawa namin, talagang may delivery. So may instances talaga nagka-conduct din ng training sa NLDC, may portion na nag-conduct din talaga Okay. ng training din. I believe na may pumunta din from the implementing agency na pumunta doon nung nagka-conduct ng training. So, those times na may nagawa talaga kayong training or ganyan, may pumunta naman from the implementing agency. Yes po. But largely, yung other 85% na ghost talaga or wala talagang pruweba na may nagawa kayo, wala rin nag-check noon. Wala din po. Wala rin. And sa pagkakaalam mo, during that time, meron kayong binibigyan sa ahensya? Meron po. Meron. So, during that time, siguro, naisip mo, siguro hindi kami chine-check kasi may binibigyan kami. Hindi naman, sir, kasi Hindi naman. kasi syempre ang alam ko nag-liquidate kami, tapos at the same time alam ko yun siguro kalakaran, talagang nagbibigay po ng 10%. So, in short, tingin mo normal lang yun? Yeah. Okay. At ngayon na lumabas na lahat to, anong pakiramdam mo na all those years, kasama ka pala dun sa napakalaking scam na nangyari sa ating, anong pakiramdam mo ngayon? Kasi sir, nung una, syempre hindi ko naman alam kung, kasi syempre 2011 pong lumabas na yung report. Kasi I could not remember when was the last report na inilabas ng COA. So nung 2011 sinulatan kami. So bakit ito? Tapos that time, nagtatalo na kami ni Miss Napoles, mga 2010, nagtatalo na kami. Na Sige, bakit ganyan yan? May mga nagrereklamo, wala pa daw yung mga shipment, wala pa yung... Ikaw yung nagtanong o siya yung nagtanong sa'yo? Ako, tinanong ko si Miss Okay, Napoles. anong sinagot po. niya? So sabi ni Miss Napoles, hindi, nag-ship na kami. Kaya nga, inunload ko sa'yo yung pamangkin ko. Yun nga po yung pamangkin niya po. Kasi siya yung in charge sa mga shipment, mga training. So, hindi kami pwedeng makialam kasi kung ang nangyayari, magagalit si Miss Napoles sa amin. So, nung nalaman namin na may mga ganyan na lumalabas, na minsan tumatawag po sa amin ang mga legislators or mga chief of staff na or nasa na yung shipment na nagpa-book na ganun. So minsan wala pa, delay, yung mga ganun ang ano ni Madam. Tapos hanggang dumating sa punto na hindi na ship, tapos wala na, tapos na kompleto na yung papel na i-submit na, yung mga ganun po. So syempre para sa akin, sir, kanino nga ba ako magsasabi? No, saan ako magsasabi ng ganitong ginagawa ni Miss Napoles, considering that she's very influential. Base sa dokumento, sino-sino ba itong nag-a-appear dito? Kanino ako magsusumbong? So sobrang takot ko din. Actually, nagmi-meeting na din kami sa office. Kasi sa sobrang takot namin, kasi syempre may mga pumupunta sa amin sa opisina. So hindi namin alam. Kasi kung 2004, talagang nagde-deliver naman. Ang kaso lang was overpricing. So sasagutin na lang yung legal, paano ba yon? So yung 2010,
6, 7, 8. Kasi meron din naman kami item, sir. Meron din naman kami Okay. na item. So, syempre, sa opisina, may kanya-kanyang designation, nagpapaship, ganito, ganyan, ganyan. So, syempre, kami din sa office, pag ano yung mga beneficiaries, so, yun yung, ang alam namin na yun yung ano talaga, na talagang tinanggap. Kasi meron din naman po, sir, na mismo ang mga lawmakers nagpapadala sa amin ng listahan ng list of beneficiaries na galing mismo sa kanila. Sa kanila. Tapos yun yung ina-attach din namin. Okay. Sige, sorry kasi try kong linawin lang. So you're saying na through these years, it's only been lately na na-realize ninyo na sa lahat ng ginagawa ninyo, karamihan pala noon o malaking porsyento noon, ghost yung nangyayari. At paunti-unti na